Luzon, Visayas at Mindanao. Mag-tweet na! #KMJS. Lahat tayo ay may kakayahan sa larangan ng sports. Tunga yan ng aming episode. I-KMJS na yan. Ako, si Jessica Soho, at isa ito special episode na tumutukoy sa larangan ng sports. Itatampok natin sa ating episode ang iba't ibang mga atletang di umano'y nakipagsapalaran sa pinsanang kinaharap nila dahil sa kanilang sports. Talaga namang isa sa mga rising star of the decade ang basketballistang si Ken Tabal, o mas kilala natin bilang si Bones. Napagtagumpayan niya ng ibandera niya ang kanyang pangalan sa larangan ng sports. Nung bata pa ako, nakahiligan ko na talaga ang paglalaro ng basketball. Kahit kapos sa pera, I always find way para hindi ito maging sagabal sa pag-abot ng aking pangarap. That's why, I always join a basketball leagues at nananalo naman kami. At dahil doon, I was discovered by a professional coach who's known as Coach Soto. That moment was a great privilege. That's why I'm here. I've earned a lot. Nakapagpunder na ako ng bahay. Susustentuhan ko na ang pangangailangan ng mga magulang ko na siyang naging inspirasyon ko sa pagtupad ng pangarap ko. Basketball is my passion. I can't see my life without it. Until one day, Lumipad ang aming team papunta sa bayan ng Cotabato City, kung saan naninirahan si Cedric. Di umano'y, natagpuan namin siya doon habang nagkakape. Magandang araw po. Magandang araw po. Magandang araw, Seth. Kamusta ka naman? Magandang araw rin, Jessica. Okay lang naman. Pero gusto mo ba magkape? Pwede rin. Anak, Rika, kumuha ka ng kape. Opo, Tay. Ito na. Dalian mo. Miss, ito pa. Salamat. Bago yan, ano ba yung masasabi mo sa mga malalaki ang paghanga sa'yo? Maraming salamat sa suporta at pagtitiwala sa akin. Bago yan, pwede mo ba ikwento sa akin yung nangyari 13 years ago about sa injury? Ang panahon na iyon, yung last game, malapit na ako sa finish line, biglang tumali ako ng kaya resulta ito na malughang. At hindi pa sa ilang taon, ay naging okay. Yun lang, maraming salamat. Rocking the Ateneo Diggers. Di umano, isa sa pinakapatok na sport sa Pilipinas ngayon ang volleyball. Karamihan sa atin ay palagi nakabang sa larong ito. At isa na dyan ay tago natin sa pangalang Danica. Bata pa lang po ako, fan na po ako ng volleyball. Kaya naman dati, nung bata pa ako, sumasali ako sa palaro ng aming barangay, saka ng aming eskwelahan. Hindi naman po sa pagmamayabang, ace player po ako ng aming team. Kaya naman, isa pong malaking dagok sa akin na na-injured po ako sa aming isang laro. Nagkamali po kasi ako sa pagbagsak. Buti na lang po, tinanong ako ng medic doon. Natunghayan niyo ang iba't ibang mga injury na naranasan dahil sa sports. Ngayon naman, masasaksihan niyo ang iba't ibang mga paraan ng panglunas at first aid na gagawin. A pleasant day, mga kapuso. I am Dr. Ivy Grace Pisabugo, here to give you an advice. So when it comes to swell and inflammation, meron tayong way that was named Price Principle. So Price Principle includes P representing for protect. So kailangan mong protektahan yung part na na-swell dun sa injured athlete. Kasi once na hindi mo pinotektahan yon, may chance na lalong mag-increase yung inflammation sa part na yon. So let's jump onto the next letter. Letter R. R represents for rest. So pag hindi ka kasi nag-rest, may chance na lalong lumala. So, kailangan pag-rest mo yung athlete. So, kasi yung ibang athlete, go lang ng go. Yan, training ng training, pero at the end of the day, magkakaroon ng inflammation sa any kind of their body part. So, let's move to the letter I. Letter I represents ice. So, bakit ice? So, ice reduces the inflammation in our body. It gives that pain-relieving feeling to us.
So yun, kaya ginagamit yung eyes. So let's move on to the letter C. Letter C represents compression. So bakit may compression? So may eyes, then may compression. So yung compression, yun yung process. So ididiin mo yun at may mga kani-kaniyang guideline na ginagamit doon. So let's move on to the letter E. Letter E represents for elevating. So kailangan natin i-elevate yung body part na nag-swell or nagkaroon ng inflammation far away from our heart. So kaya para yung blood kasi pag nakalatag lang siya, hinihila ng gravity kaya may chance na pumunta yun sa heart natin. So kailangan natin siyang i-elevate. So yun lang yung payo ko dun sa mga athlete at mga first aider dun sa mga athlete na yun na nagkaroon ng inflammation at swelling sa kanilang katawan. So yun lang. Thank you. Si Dr. Prudence, nandito po ako para ipahagisin nyo ang mga ideya kung anong gagawin kapag may na-injure na fracture. So yun, di mo na kailangan alamin kung ito ba ay fracture, dislocation, or break. Tapos, kailangan mong alamin muna kung safe ba yung lugar at kung safe na ang lugar, puntahan mo na ang biktima. After nun, kailangan mo muna humingi ng consent. Once you receive the consent, pwede mo nang asikasuhin yung biktima. And syempre, bago mo asikasuhin yung biktima, kailangan mo muna gumamit ng safety. Gumamit ka ng gloves. Tapos nun, sa paggamit mo ng gloves, pag yung biktima ay naka-attach yung damit sa sugat, kailangan mong tanggalin to gupitin. Then, kung may dugo man yung sugat or yung fracture, kailangan mong lagyan ng pressure. Sa paggawa natin ito, kailangan natin ng hard or soft splint. For example, towel, and kailangan mo rin ng 2 bandages, a hard and a soft. To tie the towel to the ankle, unang gagawin mo ay place the soft splint around the ankle for without causing any further pain. Pag ang biktima ay may sapatos, huwag mong tatanggalin, pero pag may nakita kang pagdurugo, kailangan mo itong tanggalin, pero dapat walang cause ng pain. Slide the bandage down to the ankle, binding the soft splint to the foot. Siguraduhin mo na pag tinatali mo yung bandage, walang excess so that they do not get cuffed up. Pagkatapos mong gawin ito, maghintay na lang ng ambulance or rescuer. Go! Tunay kang mabuti sa kalusugan ng sports. Ngunit, kailangan natin pangalagaan ang ating sarili. Magkita-kita tayo sa susunod na linggo. Ako, si Jessica So, IKMJS na yan.